Patuloy na isinusulong ng DICT ang digitalization sa mga ahensya ng gobyerno. Malaki ang matutulong nito para mas mapabilis ang transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Alin, tuloy-tuloy ang pagtutok ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Pipito. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni DICT Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso na naka-deploy na ang kanilang emergency response vehicles. Pinag-utos na rin ni DICT Secretary Ivan John Uy ang emergency procurement upang maayos ang mga infrastruktura na napinsala ng bagyo. Minumonitor din nila sa pamamagitan ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga lugar na nawala ng communication lines. Kasabay nito, suportado ng DICT ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na gawing simple ang pagsasagawa ng Christmas party bilang pakikiisa sa mga naapekto ng bagyo. Samantala, natapos na rin ng DICT ang Phase 1 ng National Fiber Backbone mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Rosas, Quezon City. Sisimula ng Phase 2 at 3 na magkokonekta sa Luzon at Visayas sa taong 2025 matapos umusad ang procurement process. Nakapag-secure na rin ang DICT ng loan mula sa World Bank para sa Phase 4 at 5 na magkokonekta naman sa Visayas at Mindanao. Target ng DICT na matapos ang buong proyekto sa taong 2028. Natapos na rin ng DICT ang investigasyon sa nangyaring aberya sa mobile wallet app na GCash. Lumabas sa kanilang investigasyon na walang nangyaring hacking, bagamat sinabayan ito ng mga scammer. Marami-rami umano ang nagreklamo sa DICT na nabiktima ng phishing scam at financial scam. Nagpaalala ang DICT sa ating mga kabayan na mag-ingat, lalo't kadalasang naglilipa ng iba't ibang scam tuwing Kapaskuhan. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.